Ayan, good morning mga tropa, kamusta kayo? I-share ko lang sa inyo kung paano ko ginagamit tong M-Wave Chocolate Plus na MIDI controller. Wireless controller to, kaya lang dahil sa PC ako nakakonect, meron akong USB cable nakarekta sa PC. Ginagamit ko to sa Amplitude, kagaya ng nakikita nyo sa screen ngayon. Ginagamit ko siya two ways. Isa yung uh, kung saan yung patch pwede kong kontrolin yung mga pedals, kagaya ng mga pedals na nakikita nyo dyan sa screen, yung kulay orange, compressor, tapos yung sumunod sa amp icon is a flanger and then delay. So pakinggan natin ito yung sound niya pag lahat sila naka-on. Okay. So the way na naka-program to sa group 1, yung 1A, pwede niyang i-turn on and off yung compressor. Tingnan niyo yung icon ng compressor. Nag-block siya, di ba? So, ibig sabihin, patay na siya. Ito yon, walang compressor, may compressor. So, para lang siya nag-add ng boost. Ngayon, yung flanger naman, naka-assign siya sa letter B na foot switch. Okay? You know. So, wala na siyang flanger. Ayan yung merong flanger. And then, sa button C, doon naka-assign yung delay. Yan. Flanger na lang, compressor. On natin yung delay. So, bali may grouping sa tinatawag tong Chocolate Plus, 1 to 8. So, nandito tayo sa group na number 1, 1A, 1B, 1C, 1D. So, pwede ka mag-assign ng button depende sa program na ginamit mo sa kanya. By the way, yung programming niya, magagawa nyo siya doon sa software ng M-Wave, which is yung Cube Suite. Doon mo pwedeng i-edit kung paano ka mag-assign ng command dito sa bawat buttons niya. So, sa group 1, in-assign ko siya, kagaya nung sabi ko, kapag pinindot ko to, pag nandito ako sa patch na to, yung patch na yun na nakikita nyo sa screen, which is yung clean sound, pwede kong kontrolin on and off yung mga pedals. Gaya niyan. Yan, wala na lahat yung pedals niya. By the way, yung reverb na naririnig nyo, nanggagaling yun sa amp mismo, yung clean amp ng Amplitude. So, yun yung nangyayari pag sinort or single press mo yung mga buttons kasi naka-assign sa kanya yung mga pedals. Ngayon, meron pa siyang isang function sa group 1 kung saan kapag nilong press ko yung isang button, lilipat siya ng preset. Subukan natin. So, 1B. Punta tayo, click natin yung 1B, long hold. Yun, napunta ako sa preset na to kung saan yung distorted or distortion channel ng SLD 100. I think Soldano to. Dito naman sa preset na to, pag pinindot ko tong B, isang press lang, nawawala yung delay. Okay? So sa B, naka-assign yung delay. Tapos dito naman sa C, naka-assign yung channel switching nung Soldano 100. Yun, napunta siya sa clean channel ng Soldano.
Yan. So, yun yung group 1. Sa group 1, long hold para magpalit ng patch. Tapos sa per patch, pwede kong kontrolin yung mga pedals on and off. Yan o. Okay. Patay natin yung delay ulit. Yung wala na siyang delay. May delay. So, itong controls na to, maganda to pag yung ayaw mo naman magpalit-palit ng distortion or kung gusto mo lagyan ng distortion pedal yung amp na yan, pwede ka naman maglagay sa amplitude. Sinet ko lang to as example na sa isang button, pwede ka magbigay ng dalawang command. Short press tsaka long press. Short press, on and off yung mga pedals within the preset. Ayan o. Long hold. Palit ka na ng preset. Ngayon, lipat naman tayo sa group B. By the way, yung ginawa kong sample dito is dalawang groupings lang. Group 1 tsaka group B. Sa group B naman, pag nagpunta dito, bawat preset is single press lang. Pero dito, hindi mo na ma-turn on and off yung mga bawat pedals. Kasi ang ginagawa ng bawat control or switch dito is nagpapalit lang siya ng patch. Depende kung anong patch yung inassign mo sa kanya. So for example, maganda to gamitin pag magla-live ka. Mas kailangan magpalit agad. Nandun yung clean tone. Sa B, yung distorted version. So kung titingnan nyo rin sa name ng patch, ito yung Pardon Me kasi ito yung ginamit ko sa na effects doon sa cover ko ng Pardon Me ng Incubus. Tapos yung okay. So kagaya sabi ko sa group B, isang command lang yung pwede mong ilagay based dun sa program na ginamit ko sa kanya or based dun sa mode na ginamit ko sa kanya nung sinetup ko siya sa software ng M-Wave which is yung Cube Suite. So single press lang, magpapalit ng patch or magpapalit siya ng preset. Balik tayo dito sa C, Fallen on Deaf Ears, ito yung clean tone na ginamit ko sa kanya. Tapos yung distorted sound. Pero kagaya ng sabi ko, dito hindi mo na pwedeng makontrol yung mga pedals niya or yung amp. Hindi mo na siya pwedeng lagyan ng control kasi nga assign lang siya as one button per patch. Ito yung ginagamit dun sa mga pedals na isa lang yung controller like yung GP50. So pwede mong pwede ka mag-assign ng patch bawat isang button sa kanya para makontrol mo yung GP5, GP50, Nax MG30. So recap muna tayo. So sa group 1,
nakasetup siya na dalawang function ng bawat button. So yung button A tsaka button B may dalawang function siya. Isang short press tsaka long press. Pag short press, papatay niya yung mga pedals na naka-insert doon sa touch mo. Yan. Ngayon, pag nilong press mo naman, sabi natin, lilipat tayo ng preset. Long press mo yung anong preset mo gusto pumunta. In this case, as a sample, dito sa B, yung distortion channel, long press, then pwede mo rin kontrolin yung mga pedals. Yun. And yung amp mismo, yung amp channel, yung C, naka-assign siya sa channel switching, clean, tsaka crunch channel nung amp mismo. So, clean ng amp. Sa group 2 naman, naka-assign yung mga switches para magpalit ng patches. So, sample, yan. So, si 2C, nasa clean amp or clean tone ng Fallen on Deaf Ears. Si 2D naman, naka-assign sa distorted sound ng Fallen on Deaf Ears. Si 2A, yung sa may pardon me nga, and then crunch channel 2B. Maraming salamat mga tropa. Thank you. Kung meron kayong mga tanong tungkol dito sa chocolate or kung gusto nyong matutunan kung paano siya i-program, mag-comment lang kayo sa baba. Thank you.